Dear Kuya James, itago niyo na lang ako sa pangalang John, 23 years old, kasalukuyang intern sa isang construction company dito sa Quezon City. Ang ikukwento ko ngayon ay isang karanasang nangyari kamakailan habang ako'y nasa internship. May kasintahan ako, tawagin na lang natin siya sa pangalang Rose. 5 taon na kaming magkasintahan. Maayos naman ang aming relasyon, minsan masaya, minsan malungkot, at syempre, minsan nag-aaway. Pero normal lang yun sa isang matagal na relasyon. Gayunpaman, hindi si Rose ang sentro ng kwento kong ito. Ang ikukwento ko ay tungkol sa isang empleyado sa kumpanya, tawagin na lang natin siya sa pangalang Maria. Si Maria ay 29 years old at 3 taon nang nagtatrabaho sa kumpanyang iyon. Noong unang araw ko pa lang bilang intern, napansin kong medyo iba ang tingin niya sa akin. Akala ko normal lang yun, baka kinikilala lang niya ako bilang bagong solta. Tahimik siya, hindi masungit, at maayos naman makitungo. Ang mga kasama namin sa opisina ay pala kaibigan, mahilig magbiruan at madalas pa akong isinasama sa mga inuman. Minsan nililiber pa nila ako dahil alam nilang wala akong allowance bilang intern. Si Maan ang na-assign para magturo sa akin sa trabaho. Napansin kong medyo clingy siya. Madalas ay dumidikit siya sa akin ng sobra, at may mga pagkakataong naididikit ang dibdib niya sa braso ko o likod. Hindi ko alam kung sinasadya niya o nagkakataon lang. May ilang beses ding nahuhuli ko siyang nakatingin sa zipper ng pantalon ko. Kapag nahuhuli ko siya, agad siyang iiwas ng tingin, na para bang wala lang. Isang araw, walang ibang tao sa opisina, ako lang ang naiwan. May dumating na parcel na naka-address kay Maria. Dahil punit na ng kaunti ang packaging, nasilip ko ang laman, Kuya James, laking gulat ko, sex toy pala ang laman. Dali-dali kong ibinalik sa mesa niya at nagkunwaring wala akong nakita. Nang dumating na si Maria, agad niyang kinuha ang parcel at nilagay sa bag niya. Nang pauwi na kami, tinawag ako ng aming manager. Tinanong niya kung maaari ba akong mag-overtime para tapusin ang isang report. Pumayag naman ako, kahit alam kong mag-isa lang ako sa opisina. Pero laking gulat ko nang biglang nagpresenta si Maria na mag-overtime din para samahan ako. Nang nakaalis na ang ibang staff at kami na lang ni Maria ang naiwan sa opisina, iba na ang pakiramdam ko. Bilang lalaki, alam ko ang nararamdaman ko, pero sinubukan kong hindi ipakita ito bilang respeto. Habang abala ako sa paggawa ng report, tinawag ako ni Maria. Lumapit ako at tanong ko, ano po yun, Ate Maria? Tumingin siya sa akin at sinabi, ikaw ba ang nagbukas ng parcel ko? Hindi ko alam ang isasagot, pero bago pa ako makapagsalita, bigla niya akong hinawakan sa maselang parte ng katawan ko, Kuya James. Nagulat ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Napahawak na rin ako sa kanya, ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng kanyang pantalon at, Kuya James, basang-basa. Parang may gripo sa sobrang basa. Tatangkain ko na sanang haborin ang pantalon niya, nang biglang may kumatok sa pinto. Dali-dali kaming nag-ayos ng sarili. Nang binuksan ko ang pinto, si Kuya Toto pala, ang company driver. Pinapakiusapan ako na iayos ang motor ko sa parking dahil hindi siya makapasok. Nang naayos ko na, bumalik ako sa office at nakita ko si Maria na nag-aayos na ng gamit pauwi. Medyo nanghinayang ako, Kuya James. Sumakit ang puson ko sa bitin. Inalok ko siyang ihatid pauwi, pero tumanggi siya. Sabi niya, magbubuk na lang daw siya sa ride-up niya. Naisip ko tuloy, galit ba siya sa nangyari? O baka nabitin din siya tulad ko? Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, agad kong nakita si Maria. Nakaupo siya sa mesa niya, nagkakape. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Naiilang ako, Kuya James, sa nangyari. Pero lumapit siya sa akin at ngumiti. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Ngumiti ako ng matamis. Hindi na po, salamat, sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pagkatapos ng gabing yun, Kuya James, hindi ko na alam kung paano ako kikilos sa opisina. Parang lahat ng kilos ko, may bigat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulo sa isip ko. Ako pa ba to? May girlfriend akong si Rose, pero bakit ang katawan ko ay parang naghahanap ng iba? Gaya ng sinabi ko sa'yo, ngumiti siya, tinalok ako ng kape. Pilit kong ipinakita na normal lang ako, pero ang totoo, nai-nervyos ako.
Buong araw, hindi kami nag-usap maliban sa mga work-related na bagay. Pero Kuya James, kahit wala siyang sinasabi, iba yung mga sulyap niya sa akin, parang may lihim kaming dalawa na hindi alam ng buong opisina. Lumipas ang ilang araw, pilit kong iniiwasan si Maria. Tuwing break time, sa ibang grupo ako sama-sama. Tuwing lunch, kung hindi ako lalabas, sa rooftop ako kumakain mag-isa. Napapansin ko rin, parang lumamig na rin siya. Wala na yung dating lapit o himas sa braso. Pero kahit ganon, hindi ko maiwasang mag-isip. Iniisip ko kung sinasadya ba niyang umiwas o baka nasaktan ko siya. O baka naglalaro lang siya sa simula pa lang. Isang Biyernes, late na naman akong nag-overtime. Akala ko ako lang mag-isa, pero dumating si Maria, may dalang kape. "Tara, break ka muna," sabi niya. Tahimik akong umupo sa tapat niya. Ilang sandali, nagsalita siya, halos pabulong. "Hindi ko alam kung nagalit ka sa akin o natakot." Hindi ako agad nakasagot. Hinigup ko lang ang kape, pilit na pinapakalma ang sarili. "Hindi ako galit," sagot ko. "Nalito lang siguro ako." Tumanggo siya, pero hindi ako tiningnan. "Kung gusto mong kalimutan, ayos lang. Pero kung gusto mong malaman kung anong pwedeng mangyari, nandito lang ako." Pagkasabi niya noon, hinalikan niya ako. At sa di ko may paliwanag na paraan, bumanti ako. Binuhat ko siya papunta sa mesa, hinubad ang pantalon niya, at tuluyan na kaming nadala ng init ng damdamin. Wala na kaming inisip kundi ang isa't isa. Sa bawat halik, haplos, at salubong ng katawan, naramdaman ko ang isang bagay na bago, hindi lang pisikal, kundi may halong emosyon na hindi ko pa alam kung dapat kong ipaglaban o talikuran. Nang matapos kami, nakita ko ang dugo sa mesa. Natulala ako. Ako ba ang nakauna sa kanya? "Ikaw ang nakauna sakin, John," bulong niya. Wala akong nasabi kundi, "Sorry." Ngunit ngumiti lang siya at sinabing, "Pwede natin tong ulitin, kung kailan mo gusto." At doon nagsimula ang aming lihim na ugnayan. Tuwing may overtime, may nangyayari sa amin. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang lihim. At habang tumatagal, mas bumibigat ang konsensya ko, Kuya James. Hindi ko na alam kung sino ako. May girlfriend akong si Rose, pero patuloy ang pagkikita namin ni Maria, kahit tapos na ang internship ko. At doon nagsimula ang aming lihim na ugnayan. Tuwing may overtime, may nangyayari sa amin. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang lihim. At habang tumatagal, mas bumibigat ang konsensya ko, Kuya James. Hindi ko na alam kung sino ako. May girlfriend akong si Rose, pero patuloy ang pagkikita namin ni Maria, kahit tapos na ang internship ko. Sa totoo lang, ilang beses ko na pong sinubukang tapusin ang ugnayan namin ni Maria, pero para bang may mahigpit na tali sa pagitan naming dalawa na hindi ko mabitawan. Minsan kahit alam mong mali, ang hirap humiwalay lalo na kung may bahagi sa'yo na gustong manatili. Simula nang matapos ang internship ko, sinabi ko sa sarili kong tapos na rin dapat ang kahit anong koneksyon namin ni Maria. Pero hindi ganoon ang nangyari. Lalong naging madalas ang pag-uusap namin, minsan sa chat, minsan sa tawag, at paminsan-minsan, muling nagkikita. Nang palihim, isang beses, Kuya James, pinuntahan ko siya sa apartment niya. Doon ko lalong nakita kung gaano na siya naging komportable sa presensya ko. Parang ako na talaga ang hinihintay niyang dumating. Habang kasama ko siya, parang may ibang John na lumalabas. Yung John na hindi iniisip si Rose. Yung John na sumusunod sa bugso ng damdaman. Pero kapag pauwi na ako, at nasa biyahe, tahimik lang ako. Sa loob ng bus, nakatingin sa bintana, iniisip si Rose. Ang mga ngiti niya, ang mga plano naming dalawa. At doon na bumabalik ang bigat, yung konsensyang parang pasang bato sa dibdib. Minsan, nagkasabay si Rose at si Maria sa text. Si Rose, nagpapadala ng, "Ingat ka sa work, mahal. Miss na kita." Si Maria naman, "Di ko na matiis. Pwede ka ba mamaya?" Para akong napako sa gitna ng dalawang mundo. Parehong babae, parehong may puwang sa buhay ko, pero magkaibang klaseng relasyon. Isa ay legal, isa ay lihim. Isa ay puso, isa ay laman. At hindi ko alam alin ang mas matimbang. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Rose na may kachat akong, M. Hindi ko na itago agad ang phone. Nagtanong siya, pero hindi pa siya sigurado noon. Sabi ko, office-related lang. Pero sa tingin niya, hindi siya kumbinsido.
Doon ko na naramdaman na unti-unting bumubukas ang mga mata niya sa katotohanang may hindi tama. Kuya James, natatakot po ako. Natatakot akong mawala si Rose. Pero natatakot din akong sabihin ang totoo kay Maria. Ayokong isipin niya na ginamit ko lang siya. Ayokong masaktan silang pareho. Pero alam kong sa bandang huli, may masasaktan. Kasi ako mismo, araw-araw, nasasaktan na. Isang gabi, habang magkausap kami ni Maria sa kwarto niya, tinanong niya ako, "Mahal mo ba ako, John?" Hindi ako nakasagot agad. Tinignan ko lang siya sa mata. Alam kong hindi ako pwedeng magsinungaling. Kaya ang tanging nasabi ko lang ay, "Hindi ko alam." Tumanggaw siya, pero may luhas sa mata. Hindi siya umiyak ng malakas, pero ramdam mo yung sakit. Sabi niya, masakit pala pag ikaw na lang ang nagmamahal. Simula noon, Kuya James, hindi na siya nagparamdam. Hindi na siya nagchat, hindi na siya tumatawag. At kahit gustong-gusto ko siyang kamustahin, pinili kong manahimik. Siguro yun ang paraan naming dalawa para wakasan ang isang bagay na mula't simula pa lang, alam naming mali. Pero bakit, Kuya James? Bakit kahit alam mong mali, masakit pa rin sa puso? Hindi ba dapat mas madali kapag tama ang pinili mo? Ngayon, unti-unti akong bumabalik sa dati kong sarili. Patuloy pa rin ang relasyon namin ni Rose, pero hindi ko maitago na may bahid na ng lamat ang puso ko. Parang kahit anong ligaya ang meron kami, may bahagi akong naiwan sa isang relasyong hindi ko lubusang maintindihan. At hanggang ngayon, tanong ko pa rin sa sarili ko, ako ba'y masamang tao? Dahil ba sa isang desisyong dala ng tukso, dapat ko na bang husgahan ang sarili ko habang buhay? Kaya ako ay sumulat sa'yo, Kuya James. Kasi hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng magsabi ng totoo. Sana po, sa liham na ito, maramdaman mong ako'y nagsisisi. Pero higit pa roon, sana maunawaan mo ang lalim ng kalituhan ng isang pusong naghahanap ng direksyon. Lubos na gumagalang, John.